Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagbebenta ng 20 pesos na kilong bigas. At hindi na lang sa mga kadiwa store ito mabibili kundi maging sa mga pangunahing pamilihan na rin. Si Vel Custodio sa report. Sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ngayon in partnership with the local government, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market. Muling iginiit ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatili ang 20 pesos per kilogram na bigas. Ibig sabihin yan, magtutuloy na ang 20 bigas meron na program. Hindi lamang po sa Kadiwa stores may 20 peso rice, kundi pati na rin sa mga palengke natin. Parami na ang ating mga location. At hindi lang po ito pop-up store na mawawala naman pagkatapos na masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Sa ngayon, available ang murang bigas para sa mga nasa vulnerable sectors. Pinawi naman ng Pangulo ang agam-agam na bababa ang presyo ng palay dahil sa murang rice. Malabo raw yung mangyari dahil may nakapakong buying price ang palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa. Dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Nakatuon din ang Department of Agriculture sa pag-agapay sa mga magsasaka. Nagpapadala na rin ng rice processing machineries ang pamahalaan sa mga magsasaka upang tuyunan nilang maibenta ang palay. Nang sa gayon, hindi na sila magagawang baratin ng trader sa presyo ng palay. Kaya naman ay nagkakalat po tayo ng mga rice processing plant, daan na mga dryer para yung farmer meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. Ngayong patanda na ng patanda ang mga farmer, may strategy ang gobyerno para maengganyo ang mga kabataan sa farming. Ito ang paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng soil laboratory at rice processing units. Paano daw maengganyo ang mga kabataan sa pagsasaka? Dahil matanda na ang ating mga farmer. Ang sagot ko, teknolohiya. We must use technology. Nakakaunawa ang kabataan sa mga bagong teknolohiya. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maitutulong ng high-tech na kagamitan, lalo na sa hamon ng climate change. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.